Bakit ikaw ang napili? Sige nga. Dahil po ni Sinabi ni Senyor Aguila, authorized ang asawa mo i-rape ka? Kailangan daw makuha sila in 3 days, otherwise they will be called na nag-adjourn. Sa Sitio Kapihan, Bukas Grande, Socorro, Surigao del Norte ay matatagpuan ang isang maliit na komunidad sa kabundukan na may 350 ektarya. Pinamamahayan ito ng humigit kumulang 3,000 na mga miyembro ng SBSI o Socorro Bayanihan Services Incorporated na tinatawag ngayong kulto. Kasama ang di umano ay mga private army nito. Taong 2019 matapos tumama ang magnitude 5.8 na lindol sa Socorro, Surigao del Norte ay nakumbinsi ng nooy 17 anyos na si Jerence Kilario ang kanyang mga kababayan na umakyat sa bundok matapos niyang mapaniwala ang mga ito na siya ang tagapagligtas. Saka ma'am, ano exactly yung pinangako? Ano exactly yung pinangako sa inyo ni Senyor Aguila kaya kayo sumali noon? Pinapangakuan po kami, ma'am, ng langit. Pag makasunod po kami sa kanya, lahat po kami ay mapupunta sa langit. Agad na sumama ang mahigit 3,000 katao. Ang iba rito ay mga profesional at may mataas na pinag-aralan. Ibinenta nila ang kanilang mga bahay at ari-arian at nanirahan sa kabundukan. Ang ilang bahagi ng kanilang pinagbebentahan ay ibinibigay nila umano sa lider ng samahan na si Jerence Kilario. Binenta niyo mga bahay niyo sa bayan at yung pinagbentahan daw ay may porsyento si Senyor Aguila? Yes po, 40% po nandun 40%. sa kanya. Tapos yung natira pong pera is, yun po yung binild namin ng bahay. Ang lugar na ito ay tinatawag nilang Kapihan. Dito ay mayroon silang sariling gobyerno, may ospital, doktor at nurse, recording studio at mayroon din silang sariling istasyon ng radyo. Pagsasaka at pangingisda ang hanap buhay ng mga miyembro at mahigpit din ipinagbabawal sa kanila ang material na bagay. Sa madaling salita ay kailangan nila mabuhay ng simple at sumunod sa lahat ng ipag-uutos ni Senyor Aguila. Ang Socorro Bayanihan Services ay isang civic organization. Inilalarawan ito bilang isang samahang bayan na nagsasagawa ng bayanihan. Kabilang sa mga serbisyong ibinibigay ng grupo ay ang mga serbisyo sa pabahay, agrikultura at puryal. Itinatag ito ni Albino Tarok at ng kanyang asawa na si Rosalina Lasala Nena Tarok noon pang 1974. Inirehistro ito sa Securities and Exchange Commission noong December 20, 1980. Ayon kay Senator Bato de la Rosa, dati itong legitimate na grupo na may mabuting hangarin, subalit na bago ang lahat nang dumating ang tinatawag na Senyor Aguila. We don't have any issue with him. In fact, we respect him. At saka yung kanyang wife, the late wife niya, ang ganda yung kanyang vision sa buhay na makatulong sa mga mahirap, mag-organize through bayanihan at gamitin yung natural resources sa isang lugar na antap para mapakinabangan ng mga kababayan natin na hirap sa buhay. Wala kaming issue sa kanila. Ang issue lang ngayon ay nagsimula sa iyo. Nung ikaw ay dumating dyan sa Kapihan at nagkakaroon na ng forced marriages, meron ng allegation ng mga rape at pinipilit mo na mag-sex sila. At kung hindi sila mag-sex, pinapareport mo. At meron mga report ng yung mga bata hindi pwede mag-aral. So yun na, that started the problem. Noong 2017 nang naging miyembro ng SBSI si Jerence Kilario. Noong June 2021 ay na-endorso siya ni Rosalina Tarok bilang presidente ng SBSI. Una ay tinanggihan niya ito dahil siya ay bata pa. Pero kalaunan ay tinanggap niya rin ang posisyon at dito nga ay tatawagin siya bilang Senyor Aguila. Sa murang edad ni Senyor Aguila ay pinamunuan niya na ang grupo. Dahil sa umanong mga himala na ginagawa nitong si Senyor Aguila ay maraming mga tao ang kanyang napaniwala na siya ang Mesiyas at ang reincarnation ni Kristo. There was a time that it raining hard and Senyor Aguila shouted, "Let the rain stop." And indeed, the heavy rain stopped. Since then, we really became diehard believers because of his supposed powers. He shouted, "Let the bird kiahaw."
Kiahaw na bird, no? Kind of bird. Let the bird sing. And unexpectedly, a bird sang. Yes po, Totoo sir. yan. Kumanta Opo. yung, paano? May boses po ng ibon Oh, na biglang tumunog. Sino nga ba itong si Terence Kilario, aka Senior Aguila? Totoo ba na mayroon siyang private army? At bakit niya ginagalaw ang mga minor de edad na miyembro ng kanilang grupo? Noong high school ay miyembro ng isang dance group itong si Kilario bago siya naging Senior Aguila at presidente ng SBSI. Siya ay nag-iisang anak ng kanyang mga magulang na parehong teacher. Inilarawan siya ng kanyang mga kababata bilang palabiro at sinabi pa nito na maraming kaibigan si J-Renz. Mahilig din daw ito sumali sa mga aktibidad sa eskwelahan. Kaya naman nagulat sila nang malamang presidente na ng isang grupo ang kanilang kababata. Hindi rin naniniwala ang kanyang mga kakilala na sa napakamurang edad ay leader na ng malaking grupo si J-Renz at ang ikinagulat pa nila ay ang di umano ay paghihimala nito. Ayon sa ilang mga miyembro, pinapahinto ni Senior Aguila ang ulan at pinapakanta ang ibon. Bagamat marami ang napaniwala ay may ilang mga miyembro ang nagbulgar sa mga katiwalian sa grupo dahilan para ipatawag sa Senado ang mga leader ng grupo na ito. Ikinakasal umano ni Senior Aguila ang mga minor de edad na mga bata at pagkatapos ay dapat na may mangyari sa kanila sa loob ng 3 araw. Pag hindi nila ito nasunod ay parurusahan sila. Kaya naman napipilitang sumunod ang mga miyembro nito. wala kaming issue sa kanila. Ang issue lang ngayon ay nagsimula sa iyo. Nung ikaw ay dumating dyan sa kapihan at nagkakaroon na ng forced marriages, meron ng allegation ng mga rape at pinipilit mo na mag-sex sila at kung hindi sila mag-sex, pinapareport mo at meron mga report ng yung mga bata hindi pwede mag-aral. So yun na, that started the problem. Ayon din sa ilang mga biktima na ginagalaw ni Senior Aguila ang ilang mga minor de edad kahit pa ikinasal na ito. Pinagbabawalan niya rin na makapag-aral ang mga kabataang miyembro. Kasanto ninyo. Pero yung magpapakasal sa mga bata, ba kinakasal mo yung mga bata? Waya na himua your honor kay unsa may hong ika sulti unsa may hong kamong kaagan 23 anyos pa ko 22 anyos pa ko. Mahigpit ding ipinagbabawal ang single sa kanilang samahan. Ang mga paratang na ito ay mariing itinanggi ni Senior Aguila at ng ilang mga miyembro ng kanilang grupo. Hindi yan ang nangyayari dito. Kasi bakit anong pinipili? Wala naman ganyan na nangyari. No. Against their Walang nangyari na. Anong nangyari ba dito? Sabi, kahit mga tao isa-isahin nyo. Ayon kay Senator Ronald Bato de la Rosa, maaaring may nagkokontrol kay Senior Aguila dahil bukod sa bata pa ito ay hindi rin ito nakapagtapos ng pag-aaral. Kaya alam ko nagdrama-drama siya, di ba? Pero sa nakita ko, mukhang somebody is controlling from behind. Or maybe somebody's are controlling from behind. Dahil hindi kumbinsido ang mga senador sa pahayag ni Senior Aguila at nang may mga matataas na katungkulan sa grupo, ay ikinulong nila ang mga ito sa Senado. Patuloy pa ring iniimbestigahan ang grupo ng kulto na ito na pinamumunuan ni Senior Aguila. Kapag napatunayan na sila ay nagkasala, ay patong-patong na kaso ang kanilang kakaharapin. Bagamat nasa modernong panahon na tayo ay may ilan pa ring mga tao na madaling maniwala sa mga matatamis na salita kahit na ang ilan sa mga ito ay mula sa taong may 2 dila. Kaya naman maging mapanuri at maingat sa mga paniniwalaan dahil hindi lahat ng naririnig at nakikita natin ay tama. Yan lamang kaibigan, thank you for watching at kita tayo sa next video.